Samantala, puspusa naman ang pag-alalay ng gobyerno sa mga apektadong pasahero ng tigil pasada na nagsimula po ngayong araw. Nanawagan naman ang ilang mambabatas sa patuloy na suporta sa mga apektado ng energy crisis. Narito po ang report. Kasunod ng 2 araw na tigil pasada ng grupong Manibela na nagsimula ngayong araw, agad na umalalay ang gobyerno sa mga apektadong pasahero. Nagpakalat ang Department of Transportation ng mga libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Tuloy-tuloy din ang free ride ng QC-LGU na may 8 ruta sa lungsod. Nakaantabay din ang QC Traffic and Transport Management Department para umagapay. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga oil company para mapalawak ang fuel discount programs para sa mga affected driver. Nagpatupad din ng price freeze sa mga produktong petrolyo sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Nanawagan naman ang ilang mambabatas ng karagdagang tulong para sa mga pasahero at tsyupera na labis na apektado ng pagtaas ng presyo ng langisa dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Kung ano man pong mga pahirap sa presyo, dapat tanggalin. Gaya po ng regressive taxes, gaya ng excise tax at VAT, na essentially consumption taxes sila, dapat po hindi napasanin niya ng mamamayan. Kaya po ang panawagan natin ay i-rationalize and syempre magkaroon ng fuel price control. Sa dulo naman nito, ang pagsisilbihan nito ay ang mamamayan dahil hindi pwede na ang isang batayang bilihin ay okay lang magmahal. At ang mabibigatan at ang pasanin nasa sa atin. Kasabay nito, mas pinalawak ng pamahalaan ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance o UFLIP Assistance Program para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langisa sa mga pamilyang Pilipino. Mahigit 7 milyong kabahayan sa buong bansa o katumbas ng mahigit 30 milyong Pilipino ang target na matulungan. Makatatanggap sila ng 2,000 piso kada buwan hanggang Disyembre. Patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Umarangkada na ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. 7.5 million households po ang makikinabag dito sa bagong uplift assistance. Patutuo po ito na nakikinig po ang ating pong pamahalaan sa mga hinaing ng ating pong at rekomendasyon ng ating pong mga program beneficiaries. Samantala, ipinauubaya na ng Department of Labor and Employment sa mga employer ang pagpapatupad ng work from home setup.